Huwag may sara. Hallelujah. To God be the glory. Tokoradas satakadayaba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. I am not ashamed of the gospel of Christ. For this is the power of God and the salvation to everyone that believe, to the Jews first and also to the Greek. Hallelujah, hallelujah. I worship you, Lord, this morning. Hallelujah, kandaraba. Thank you, Jesus, my Lord, Abba, Father. My Lord and my God, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, I worship you, Lord, this morning. I give you glory, I give you praise, I give you honor. I give you thanksgiving, my Lord and my God. Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rotoko, daya satakaya da baba. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Amen. Thank you, Jesus. You are worthy to be praised, O God. You are worthy to be praised, my Lord and my God. Hallelujah, hallelujah. Thank you for everything, Lord. Thank you for the gift of life. Thank you for eternal salvation for our souls. Thank you for your mercy. Thank you for your precious blood. Oh God, thank you for your love at the cross of Calvary, my Lord. Hallelujah, this is, hallelujah, the expression of your love, oh God, for our souls. Hallelujah, thank you for your holy presence in this place. Thank you, Jesus. I worship you, Lord. I worship you, Lord. I worship you, Lord, in the spirit and in truth, my Lord and my God. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I pray, I pray, I pray. I pray in the name of Jesus. Kumilos kayo na mayroong kalayaan, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God. Sa puso ng mga anak mong makikinig, O God, at saka doon sa mga taong naghahanap ng katotohanan, O God, sa iyong mga salita, ituro mo sila. O Lord God, hallelujah, i-guide mo sila, Panginoon. Buksan mo ang kanilang unawang espiritual upang maunawaan nilang lubos ang iyong mga salita, ang kahalagahan ng iyong mga salita, ang kahalagahan ng katotohanan mula sa iyong mga salita. Upang sila'y makalaya, Panginoon, sa turo ng tradisyon ng tao. Amen. Sa kamalian ng aral, Panginoon, ng doktrina ng relihiyon, O God, I pray. Sapagkat kung hindi sila'y makakaalis doon sa maling aral, praise God, sa pagharap nila sa iyong hukuman, Panginoon, sila'y masusumpungan, Panginoon, na hindi ligtas ang kanilang mga kaluluwa. O God, dalangin ko ang iyong makapangyarihang pagkilo sa buhay nila, O Diyos. Bigyan mo sila ng conviction, Panginoon. Hallelujah, na sila'y magsaliksik at hanapin, Panginoon, ang iyong mukha. At pagsisihan nila ang kanilang mga ginagawang kamalian, O God. Tulungan mo kami, O Diyos. Bigyan mo kami ng lakas, O God, na kami ay magkaroon ng kapangyarihan na sundin ang iyong kalooban, Panginoon. Sa umagang ito, Diyos, sa pamagitan ng iyong mga salita, muli gamitin mo ang iyong lingkod, O God, bilang instrumento mo. Tagapagsalita mo sa umagang ito upang ibahagi ang iyong ibanghilyo, Panginoon, sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan, O God. Pagpalain mo sila, lahat ng mga nangangailangan sa iyo, O Diyos. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Whatever their needs, O God. Hallelujah, hallelujah. Kagalingan sa pisikal na karamdaman.
financial na pangailangan, O Diyos. Kumilos kayo, Panginoon, walang imposible sa inyo, Ama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cover us all with your precious blood, with your power. I pray for your anointing, for your power. Right now, O God, to preach your word boldly, O God. Hallelujah. Wala akong magagawa kung wala ka sa aking buhay, Panginoon. Kumilos ka na mayroong kalayaan. Gamitin mo pong instrumento ang live stream na ito para abutin yung lahat ng tao, O God, na naghahanap. Hallelujah, ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa, Panginoon. As we give you all the glory, we give you praise. We give you thanksgiving, my Lord. To God be all the glory. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. God bless you. Amen. Good morning, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, ating buksan ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 3 verse 1. Amen. Salamat sa inyong oras na ibinibigay every Sunday. Praise God sa ating Bible study. Praise God through Facebook. Amen. Praise the Lord. So, buksan natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 3 from verse 1 up to verse 10. Okay. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Ye hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, in that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did it, and gave also unto her husband with her, and he did it. In the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig tree leaves together, and made themselves aprons. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam, and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. Praise God. So, thank you, Jesus. Boss John, God bless you. Thank you for watching. God bless you all. Amen. Brother Nick. Amen. Praise God. Thank you sa, amen, pag-drive kahapon papuntang Rodon. Amen. Praise God. Praise the Lord, bro. And God bless you. Amen. The 5 Faces of Sin. This is the title of the message of the Lord for you today. The 5 Faces of Sin, or ang limang mukha ng kasalanan.
This chapter reveals how sin came into the human race. It was already in the world in the person of the serpent. Adam and Eve had no experience of sin until the serpent beguiled them. But their 5 experiences here indicate the major shapes of sin for all time. Amen. Ibig sabihin, ito yung ginamit ni Satanas kay Eva at Adan, 5 anyo ng kasamaan, din yung perpektong lugar na nilikha ng Diyos, amen, praise God, ay nasira at pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan, pumasok ang kahirapan. Sinumpa ng Diyos ang lupa, ang buhay ng tao dahil sa kasalanan. Ito rin ang patuloy na ginagamit ni Satanas para dayain ang mga tao hanggang sa panahong ito. All men hate their sin, but cannot leave them. So lahat ng tao, ayaw talaga nilang gumawa ng kasalanan, ng kasamaan. Pero hindi nila kayang iwanan ito. Kaya kung naririnig niyo yung kanta sa bersyon ng Pilipino na ang sabi roon, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. So totoo yung mensahe ng awit na yun, biblically. Amen. Gusto ng taong magbago, gusto niyang iwanan yung kasamaan, yung kasalanan, pero hindi niya magawa. Sin has 2 great powers. It reigns and it ruins. Mayroon itong 2 kapangyarihan. Ito'y pinaghaharian, naghahari sa buhay ng tao, at the same time, winawasak niya ang buhay ng tao. So yan ang kapangyarihan ng kasalanan. The very purpose of this preaching to you, this subject, is for us to understand the meaning of sin. So gusto kong ipaliwanag sa aking maliit na kakayahan upang ating maunawaan kung ano talagang ibig sabihin ng kasalanan. Praise God. God bless you, Pastor Rody De La Rosa. Thank you for watching, bro. Praise God. Sin is essentially a departure from God. When we talk about sin, the essence of sin, when we want to understand about the essence, praise God, the meaning of sin, it means it is essentially a departure from God, automatically. Tanging ang kasalanan ang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Brother Archie, thank you for watching. Isaiah 52 verse 1, this is the account of the prophet Isaiah, major prophet in the Old Testament, major prophet of God in the Old Testament. Isaiah chapter 59 verse 1 and verse 2. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither is his ear heavy, that it cannot hear, but your iniquities are separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. So, pag pinag-usapan natin yung kasalanan, ito ang tanging bagay na ang isang tao ay mapapahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. God loved your souls. The Bible said that for God so loved the world. It means the people, every person in this world, that He gave His only begotten sons, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. But in the Bible also, in Revelation chapter 21, verse 27, and there shall in no wise enter into it anything that defileth,
neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's Book of Life. So pagdating doon sa kaligtasan, although mahal ng Diyos lahat ng kaluluwa ng tao na kanyang nilalang, pagdating doon sa kaligtasan, ang pahihintulutan lang ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian sa langit ay yung mga taong lumaban, praise God, at iniwan ang kasalanan at nagbagong buhay at ibinigay niya ang buhay niya kay Kristo at sinunod niya ang kautusan ng ating Panginoong Hesus. Praise the Lord. The characters in the Bible who understand the awfulness of sin, number 1, Prophet Isaiah. So ito yung mga taong naintindihan nila, praise God, kung gaano kabigat sa harapan ng Diyos ang paggawa ng kasalanan. Ang una si Prophet Isaiah. Isaiah 64 verse 6, but we are all as an unclean thing. Remember, this guy, he is the prophet of God. Siya ay taong banal, makadiyos, nananalangin, sumasamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan, lumalayo sa kasamaan. Pero ang sabi niya, sa harapan ng Diyos, ganito ang kalagayan niya. Isaiah 64 verse 6, but we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. So alam na Isaiah na tayong tao talagang naturally makasalanan tayo. Dahil ang katawang ito galing sa lupa. Marumi, kaya kahit maligo ka araw-araw, marumi ka pa rin. Dahil alikabok ito mga kapatid. Hindi nyo napapansin, lagi kang marumi kahit maya-maya naliligo ka. Imin yung libag mo sa katawan nandiyan pa rin. Dahil talagang ang katawang ito ay galing sa lupa. But the real you is your spirit inside of your body. Amen. So dalawa yan mga kapatid. Ang totoong tao, yung espiritong nakatira dito, yun yung kawangis ng Diyos, yun yung may buhay. Nandiyan dyan ang ating 5 senses, yung ating pakiramdam. Itong katawan na ito ang kaaway ng ating espiritu. Dahil dito at is si Satanas. Ever since na dinaya niya si Eva at Adan at nakapasok siya rito, lahat ng kasamaan ni Satanas ay na-transfer niya sa katawang ito. At iyon ang ating nilalabanan araw-araw para maging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Number 2, Jeremiah. Praise God. Jeremiah chapter 17 verse 9, he said, the heart of man is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? Kung mayroon man daw mandaraya sa mundong ito, noted na ang gobyerno niyan. Halos lahat ng taga-gobyerno around the world, iyon ang trabaho nila. Pero mayroon pang higit na mandaraya dyan. Sabi ng Biblia, ang puso, individual na puso ng tao ay totoong mandaraya. Nang higit sa lahat ng mga bagay at totoong masama, sino ang nakakaalam? So this is the characters in the Bible who understand the awfulness of sin. Number 3, King David. Psalms 51 verse 5, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Ayon kay David, ang tao sa sinapupunan pa ng magulang, hindi pa inilalabas mula sa sinapupunan ng kanyang ina, na-form na doon sa kanyang katawan, sa kanyang puso, yung kasalanan na yan. Kaya nga ang anak mo na maliit, pag hindi mo ginabayan yan, at sasabihin mo matututo na lang yan paglaki, hindi totoo yan. Dahil lahat ng kasamaan, lahat ng kasalanan nasa puso niya. Kahit hindi mo turuan yan magsinungaling, hindi mo turuan mandaya, mainggit, magalit, gagawin niya yan, magmamanifest yan habang lumalaki siya dahil taglay niya yan sa kanyang puso.
Kaya ang advice ng Biblia, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Iti-train mo talaga siya sa tamang landas upang sa paglaki niya, kung ano yung natutunan niya sa iyo, hindi siya hihiwalay doon. Pero kung ang katwiran mo, pagod ako, wala akong time dahil marami akong trabaho, ipinahamak mo ang kaluluwa ng anak mo. Nagkaroon ka nga ng maraming pera, nagkaroon ka ng properties, sinira mo naman ang buhay ng anak mo, hindi lang dito sa lupa, pati doon sa kabilang buhay. Dahil obligasyon ng isang magulang na turuan ang anak sa tamang landas na kanyang lakaran habang siya'y lumalaki. Dahil ayon kay David, Psalms 51 verse 5, narito, ako'y inanyuan, ako'y ipinanganak, sa kasamaan ako'y inanyuan. Amen. I was shapen in iniquity and in sin when my mother conceived me. So kaya kawawa ang bata, nakasalalay ang kaayusan ng buhay ng bata sa mga magulang. Now, the 5 phases of sin. Pag-usapan natin ito. Number 1, unbelief. Yung pag-aalinlangan sa salita ng Diyos. The serpent first raised a question about what God had said, and he denied God's word by saying, "Ye shall not surely die." Magaling na philosopher itong si Satanas. Alam niya na ang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yan, sa oras na kayo'y kumain ng bunga ng punong kahoy na yan, na pagkakilala ng mabuti at masama, siguradong kayo'y mamamatay. Nung si Satanas na ang kausap, although alam niya ang command ng Panginoon, at alam din ito ni Eva, naglagay kaagad si Satanas ng unbelief, ng pag-aalinlangan sa puso ni Eva, sa paraan ng patanong na salita na ang sabi niya, totoo ba? So nandoon kaagad yung pag-aalinlangan, na mag-alinlangan ka Eva sa kautusan ng Diyos dahil hindi totoo ang kanyang sinasabi. At pagkatapos na ito'y kanyang salitain at tanungin si Eva, then binaliktad niya lahat ang statement ng Panginoon. Ang sabi niya, thou shall not surely die. Nung makita ni Satanas na ini-entertain siya ni Eva, kaya never na makipaglaro tayo kay Satanas, mga kapatid. Dahil siya ay tuso, siya ay cunning, siya ay isang bigay expert siya roon, mga kapatid, sa pandaraya. So, nung makita ni Satanas na ini-entertain siya ni Eva, ipinasok niya yung kanyang doktrina na kasinungalingan at ito'y tinanggap ni Eva at lahat ng karakteristik ni Satanas na ilipat niya ngayon kay Eva. Kaya yun yung ating minana na tinatawag ng Bibliyang old nature. Amen. Na sinasabi ni David na sa sinapupunan pa siya ng kanyang ina ay may taglay na siyang kasalanan. The woman believed him instead of believing God because of unbelief. So ang unang hakbang, kaya nadaya si Eva at Adan, nag-alinlangan siya sa salita ng Diyos. At dahil doon sa pag-aalinlangan na yon, na nagkaroon na ng question sa kanyang kaisipan, totoo kaya ang sinasabi ng Diyos na ako'y mamamatay pag kinain ko ito? So pag-aalinlangan yon sa katotohanan ng salita ng Diyos, at dahil sa magandang pangako ni Satanas na magiging Diyos ka, malalaman mo ang mabuti at masama, malalaman mo ang lahat ng mga bagay katulad ng Diyos. So, sinuway niyang utos ng Panginoon at sumunod siya kay Satanas. Dahil mas madaling paniwalaan ng tao yung nakikita niyang literal at nahahawakan niyang literal
kaysa doon sa pangako ng Diyos na sa pamamagitan ng pananampalataya. But the entire Christian's program is based on believing without seeing. Sa Biblia, ang kaligtasan, mga kapatid, ang mga spiritual na bagay, ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the assurance, the evidence of things not seen. Satan presents us with nice gift packages, but there is garbage and poison inside the package. So ganun ang ginagawa ni Satanas para madaya ang ating kaisipan, ang ating puso. Nagpipresenta siya ng mga bagay na sa tingin natin ay masaya, maligaya, amen, magbibigay ng satisfaction sa atin. Pero ang totoong nasa loob noon, basura at lason, mga kapatid. Hindi mo alam, unti-unti, yung illustration ni Manny Pacquiao doon sa kasalanan, na yung ibon ay nakipagdeal doon sa pusa, kasi hindi siya mahuli ng pusa dahil nakalipad siya. So sabi ng pusa, marami akong stock na bulati dito, ibon. Kung gusto mong makakain ito, ipalit mo ang balahibo mo araw-araw. Kainin mo lahat dyan, basta bigyan mo ako ng isang balahibo. So nakipag-deal yung ibon, ganun nga ang ginagawa niya. Yung bulati doon stand for kasalanan. At nakipag-compromise yung ibon, compromising doon kay Satanas. Yung pusa doon si Satanas, na nag-u-offer ng magandang bagay, na panandaliang pakinabang. At isang araw na malaya ng ibon, wala na siyang pakpak at hindi na siya makalipad. So doon siya hinuli ng pusa at siya'y napahamak at kinain. So ganyan ang kasalanan, mga kapatid. Many times the Lord rebuked the sin of unbelief in the power of to perform miracles. So hindi makapag-perform ng miracles ang Panginoon doon sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Matthew chapter 13 verse 58, a prophet is not without honor save in his own country. And he did not many mighty works there because of their unbelief. So sabi ng Panginoon, ang mga propita hindi makagawa ng milagro, hindi makapag-share ng pagpapala doon sa kanilang sambahayan, sa kanilang lugar, dahil hindi sila naniniwala. Because of their unbelief, it means they don't want the blessings comes from the Lord. They don't want allow God to give them peace, joy. Amen. Praise God. Just blocking, and they just blocking all the blessing comes from God. So hinahadlangan nila, mga kapatid, sa paraan dahil doon sa kanilang hindi pagtitiwala sa Diyos, sa kawalan ng paniniwala sa salita ng Diyos, lahat ng blessings ng Diyos na nakalaan sa kanila, praise God, hinahadlangan nila ito. Hindi makagawa ang Diyos sa paraan, mga kapatid, na sila ay hindi naniniwala. Number 2, in the resurrection. Alam na ng lahat na ang Panginoon ay bumangon mula sa mga patay after 3 days. Yung kanyang mga disipulo hindi pa rin naniniwala. Mark chapter 16 verse 14. Afterward, he appeared unto the 11 as they sat at meat, and upbraided and rebuked them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. So naibalita na sa kanila na ang Panginoon bumangon, he was resurrected, he was raised, his body from the dead after 3 days. Hindi naniniwala ang mga disipulo. Para bang yung mga ipinangaral ng Panginoon sa kanila for 3.5 years,
is non-effect. Walang naintindihan sila. Hindi sila naniwala. Sinabi na nga ng Panginoon sa John chapter 2, nagibain nyo ang templong ito at after 3 days, ibabangon ko. Hindi sila naniwala doon. Praise God. Once God gives you this faith, it will be tried in the fire. So ang nais ng Panginoon, itong faith na ito, na ibinigay niya sa atin, ito'y masubok sa iba't ibang paraan. Katulad dito sa Mark chapter 9, verse 17 to 30, the story of a father with his son who had foul spirit. Ito'y bagong mananampalataya at sinubukan ng Panginoon ang kanyang pananampalataya, nasubok siya sa paraan na yung kanyang anak ay may sakit. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, Mark chapter 9 verse 23, Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believe. Sabi ng Panginoon, kung maniniwala ka lang, lahat ay posibleng mangyari. Sigurado walang pagsala na gagaling ang iyong anak. Ano ang sagot ng lalaking ito, ng kanyang tatay? Ang sagot ng tatay, mga kapatid, yung tatay ng anak na may sakit, verse 24, the father of a dying child cried out with a loud voice, Lord, I believe. Help thou mine own unbelief. Naniniwala ako, Panginoon, pero hindi lubos. Mayroon akong pag-aalinlangan. Tulungan mo ako, Panginoon. So yun ang kalaban natin. At yun din ang kalaban ng Diyos sa atin. Kaya hindi niya tayo mapagpala. Yung kawalan ng tiwala sa kanyang pangako, sa kanyang mga salita. Na sinabi niya na nga, mga kapatid, praise God, na tayo'y pagpapalain niya kung tayo'y susunod sa kanyang mga salita. Praise God, hindi pa rin natin mapaniwalaan, hindi pa rin natin ginagawa at hindi natin siya sinusunod. Nakalagay yan sa Deuteronomy, sabi ng Panginoon, kung kayo'y susunod sa aking mga lituntunin, kung kayo'y maniniwala at susunod sa akin, pagpapalain ko kayo. Sa parang, pagpapalain ko ang iyong kabuhayan, pagpapalain ko ang iyong katawan, ang bunga ng iyong katawan. Pangako ng Diyos yan, mga kapatid. Kahit kay Abraham, sa Genesis 12, nung tinawag niya si Abraham, pagpapalain niya si Abraham. Dahil si Abraham sumunod, pinagpala niya talaga si Abraham. Kaya pagdating sa Genesis chapter 13 verse 1, ang sabi roon, si Abraham ay napakayaman. Abraham is so rich in cattle and gold. Amen. Dahil sumunod siya sa Panginoon. So, conditional yun, mga kapatid. Ang kabaliktaran noon, pag hindi ka sumunod sa Panginoon, ito naman ang kontradiksyon. Sabi ng Panginoon ay, lahat ng sumpa naman ay darating sa iyong buhay. So, blessing and curse rest upon obedience. If you want to be blessed, just obey, just believe. Amen. And just obey the commandments of the Lord. Praise God. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang Panginoon, katulad siya sa istriktong magulang. Pag ang anak matigas ang ulo, ayaw sumunod, walang pagpapala. Pero yung anak na masunurin, mabait, marespeto sa magulang, iyon yung pinagpapala. Praise God. Number 2, the 5 phases of sin. Number 2, pride. Genesis chapter 3 verse 5. For God knows that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Pride is the very image of the devil. At ito yung ginamit niyang paraan para kumbinsihin si Eva. Na pag kumain ka niyan, alam kasi ng Diyos na magiging matalino ka. Malalaman mo
ang mabuti at masama, malalaman mo lahat ng bagay. Iyan ang sikreto ng Diyos na ayaw niyang matuklasan mo. So pride yun, mga kapatid. Kaya sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 15, the fall of Lucifer, this is the account of Isaiah. At ang sabi roon, mga kapatid, pride talaga ang dumaya kay Satanas. Isaiah chapter 14. Okay, sundan nyo ako. Chapter 14 from verse 12 to 15. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which deeds weaken the nations? For thou hast said in thine heart, number 1, ito yung sinabi niya sa kanyang puso, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High God. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. So ang dumaya talaga kay Satanas yung pride. 5, ang sinabi niya, ako'y, nakapuko siya sa kanyang sarili. Imbis na paglingkuran niya yung Diyos na lumalang sa kanya at nagbigay ng buhay, ng lakas, ng kapangyarihan, ng kanyang kagandahan. Gusto niya pang agawin ang trono ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Praise God. So pride wished to ascend the throne of God like Eve wished to be as God, knowing good and evil. So ito yung naintindihan ni Eva na kung susundin niya ang instruction ni Lucifer, ay magiging kagaya pala siya ng God, ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. So doon nadaya si Eva, mga kapatid. Adam and Eve, when they enjoyed spiritual communion with God, they understood what God required of them. Gold and silver were seems useless to them, but when they became poor in spiritual, money and material things are total necessity. Totally nabaliktad ang kanilang mundo. Nabaliktad ang kanilang kaisipan, nabaliktad ang kanilang priority. Na dati ang priority nila yung presensya ng Diyos, yung mga spiritual na bagay, yung mga bagay na pangwalang hanggan, yung relasyon nila sa Panginoon. Wala silang pakialam kahit nagkalat ang ginto, ang diamante, ang kayamanan doon sa Garden ng Eden, sa paraiso. Walang value sa kanila yun. Ang mahalaga sa kanila yung relasyon sa Diyos, yung spiritual. Pero nung sila'y magkasala na napuno ng material ang kanilang puso't kaisipan at ang dinudiyos na nila ang mga material na bagay. Those who serve God for money are spiritually bankrupt. 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all evil. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Lahat ng material na bagay sa mundong ito, huwag niyong mahalin. Love not the world, neither the things that are in the world. For all the things that are in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. At maglilipas lahat yan. Naluluma yan na katulad ng damit. Kaya huwag niyong ilagak ang puso niyo dyan. Praise God. Dahil iyan ang kaaway ng Panginoon sa pasimula pa. Na mas pinahalagahan nila yung mga panandaliang bagay kaysa doon sa pangwalang hanggan. The greatest hindrance to revival is pride among the Lord's people. So yan talaga ang hadlang sa lahat ng blessings ng Panginoon, yung pride. Philippians chapter 4 verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, in good report, if there be any praise, if there be any virtue, think on these things. So ito ang suggestion, mga kapatid, sa Bible, mga bagay na dapat nating isipin. Paglagakan ng ating atensyon.
wala doon yung pride, wala doon yung unbelief. So ang revival ay nanggagaling ito sa isip at sa pusong malinis. Sa pusong matuwid at totoo at tapat at marunong magpakumbaba. Number 3, disobedience. Genesis chapter 3 verse 6. And when the woman saw that the tree was good for food, in that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did it, and gave also unto her husband with her, and he did it. So kasama si Adan, hindi niya sinaway si Eva. Malapitan, kasama niya si Eva. At ang instruction, ibinigay ng Diyos kay Adan. So, siguro ang personality ni Adan ay melancholy siya. Hindi niya sinaway yung asawa niya si Eva na gumawa ng kasalanan at labag sa kautusan ng Diyos hanggat ito'y nagkasala at ito rin ang naging dahilan na siya ay napahamak. At dahil sa pagpahamak nilang yun, kasama na yung lahat ng sumunod na henerasyon sa kanila mga kapatid. Parang katulad din sa pagkakamali ni Abraham, dahil sa nawalan na siya ng pag-asa na magkaanak, kinuha niya yung kanyang katulong na si Hagar, at nagkaanak siya roon na si Ismael. Iyon din ang problema ng mundo na hinaharap mga kapatid dahil sa pagkakamali ni Abraham. At sa final battle of Armageddon, iyon yung maglalaban. Yung lahi na yun, sa pagkakamali ni Abraham, na yung isang lahi na tribo kay Hagar, ang Arab country, ang Muslim country, at ang yung lahi niya kay Sarah dito sa Israel. So ganun kalubha ang kasalanan mga kapatid. Hindi lang ito doon sa panahon ng buhay mo. Ito'y magpapatuloy hanggang sa susunod na henerasyon ng iyong lahi. Eve led her husband to commit the same sin of disobedience. So yan ang pangatlo na mukha ng kasalanan, disobedience. Matthew chapter 4 verse 4, every word of God is life. Praise God. And every disobedience is a sin. Lahat ng bagay sa mundong ito, nilikha ito ng makapangyarihang salita ng Diyos. Kaya kung ayaw mong makinig, ayaw mong magbasa ng Biblia, ayaw mong pakinggan ang salita ng Diyos, ang katumbas niyan, spiritually suicide. Dahil lahat ng bagay sa mundong ito, nilikha sa magitan ng salita ng Panginoong Hesus. Praise God. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every words that proceedeth out from the mouth of God. Pero kung ang naintindihan lang natin, ang kaya lang nating unawain yung mga physical, material, na pagkain, yun lang ang pinaghahanda natin, binibigyan ng panahon, masyadong limitado ang ating kaisipan doon sa mga panandaliang bagay. At hindi natin maabot yung mga pangwalang hanggang bagay na iyon ang kailangan ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Dahil ang ating kaluluwa ay eternal. Our soul, our spirit is like, amen, it is the image of God inside of our physical body. This physical body is just a house we live in. The real person inside of you is your spirit, which will live on forever. That's the image of your Creator. Because our God is Spirit. So wag tayong masyadong pumuko sa material na iyan ang ating binibigyan ng talagang 100% na atensyon. Lahat yan ay panandalian. Bigyan natin ng oras ang para sa mga spiritual na bagay.
umiiyak ang ating mga kaluluwa sa loob ng ating katawan. Wala siyang magawa dahil kontrolado siya ng physical na katawan na ito. Kaya pagdating niya sa harapan ng hukuman ng Diyos, mapapahamak siya. Itong katawan na ito walang pakialam dahil ito kontrolado ni Satanas, yung 17 works of the flesh sa Galatians chapter 5, at is si Satanas sa katawan na ito. Yun yung ating old nature. Ang espiritu naman ng Diyos at is sa ating new nature, iyon naman yung bagong nature ng tayo'y maglingkod sa Diyos. Spiritual, mga kapatid. So, bigyan natin ng atensyon ang pangangailangang spiritual natin. Obedience is the supreme test of Christian character. It is superior to all gifts and to all sacrifices. Alam niyo kung bakit? Bakit ito ang pinakamahirap gawin, ang matutunan ang kumpletong obedience or pagsunod sa salita ng Diyos? Ang rason, mga kapatid, ang involved dito, ang ating decision-making apparatus at sovereign willpower. Anong ibig sabihin? Kinakailangan mo munang talunin, kinakailangan mo munang labanan ang iyong sarili. Thank you, Sister Belinda, for watching. Amen. Ang unang-unang tatalunin mo kung gusto mo talagang sumunod sa Diyos, yun sarili mo. Yung sarili mong kagustuhan, sarili mong kalooban. Amen. Maliban na iyon ay mapagwagian mo, hindi ka makakasunod kay Kristo. Kaya nga doon sa mga tinuturuan ko ng Bible, na matagal nang binabible studyhan, na hanggang ngayon hindi kayo makapag-decide. Ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Yung inyong decision-making apparatus, yung inyong sovereign will power, na gift ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, kinakailangan isurrender nyo sa Diyos yan, i-give up nyo sa Diyos yan. Iyan yung hindi kontrolado ng Diyos sa buhay mo. Na maliban na isuko mo yan sa Diyos, hindi kanya magiging anak kailanman. Hindi mo siya mapaglilingkuran kailanman. Hindi mo siya masusunod. Hanggang mapapakinggan mo siya, mamemorize mo ang kanyang salita. Pero pag doon sa pagsunod, hindi mo magagawa. Kasi mayroon kang decision na gagawin para masunod mo siya. Yung sovereign will power mo, yung decision-making apparatus na inilagay ng Diyos sa iyo, kinakailangan ipasubmit mo sa Kanya yon. Kaya ito yung pinakamahirap, mga kapatid. Obedience is the supreme test of Christian character. It is superior to all gifts and to all sacrifices. Kahit nananalangin ka pa magdamag, binabasa mo ang Biblia, minimemorize mo ito at namemorize mo naman. Kung hindi mo siya sinusunod, walang epekto sa iyo yan. Pag namatay ka, hahatulan ka pa rin. Maniwala ka sa akin, iyan ang nakasulat. Kaya nga doon sa Matthew chapter 7, sa paghuhukom, sabi ng Panginoon, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon. Humayo kami, nangaral kami ng iyong salita, nagpray kami, nagpalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan. Sabi ng Panginoon, lumayas kayong lahat sa harapan ko, hindi ko kayo kilala. Gumagawa kayo ng katampalasanan. Mga believer yun. Mga Bible believer yun. So napaka-importante, mga kapatid, ng pagsunod. Dahil ang isusuko mo rito, inuulit ko, yung iyong decision-making apparatus, yung iyong sovereign will power, na ikaw ang may control niyan. Hindi kontrolado yan ni Satanas, hindi kontrolado ng Diyos yan. Nakita nyo yun doon sa demons of Gadara, demon possessed. May legion of demons, 6,000 more or less, ang demon sa kanyang katawan. Yung kanyang sovereign will power, yung kanyang decision-making apparatus, hindi kontrolado ng demonyo. Yung demon possessed, nung mag-decide siya, mag-decision siyang magpatirapa sa harapan ng Diyos, walang nagawa yung mga demon sa kanyang katawan.
Iyon ang dapat mong maintindihan na maliban, submit yourselves therefore to God. Kinakailangan isuko nyo sa Diyos yan para bigyan ka ng Diyos ng habag at biyaya at pagpalaing kanya sa espiritual. Kasi naintindihan mo na mahalaga ang bautismo, pero bakit hindi ka makapag-decide? Kasi mayroon ka talagang gagawin. I-give up mo, isusuko mo sa Diyos yan. Pwede mong i-memorize ang buong Biblia. Pwede mong matutunan lahat ng outline dito. Pero kung hindi ka susunod sa Kanya, wala lahat yan, mga kapatid. Sa paghuhukom, hahatulan ka pa rin ng Panginoon. Even the Lord Jesus Christ, when He was in the flesh, He experienced, amen, all that kind of struggles. Amen, praise God. All that kind of spiritual battle. Sa Mark chapter 14 verse 32 nakalagay doon, halos dugo ang mga butil ng pawis na lumalabas sa kanyang katawan. Dahil nilalabanan niya yung power, yung willpower, yung sovereign na willpower ng kanyang laman na ayaw magpa-crucify. Dahil masakit, isasakripisyo niya yung kanyang, gaano kasakit yun. Buti pa kung binaril ka sa ulo, split second, wala na lahat. Pero yung i-crucify ka, ipapahiya ka sa buong mundo, napakahirap noon. Kaya yung kanyang laman nagre-react ng negatibo doon sa bautismong nakaatang sa kanya. Kaya doon sa Gethsemane, nung ako nasa Bible School, ang tanong ng isang professor, saan nahirapan ang Panginoon? Nung siya'y ipinapako sa cross o yung nagpipray siya sa Gethsemane? Ang sabi ng mga estudyante, yung ipinapako siya sa cross. Sabi ng teacher, hindi. Nahirapan siya doon sa Gethsemane. Dahil ang nilalabanan niya doon yung kanyang kaluuban ng laman na ayaw magpasakop doon sa authority ng Espiritu. Pero ang alam mo na yung sinabi ng Panginoon, not my will, but thy will be done. Nung ibinigay niya ang lahat sa Diyos, ibig sabihin ng surrender, total surrender. Diyos na ang bahala na magdi-decide sa lahat. At yung Calvary, habang ipinapako siya roon, tropiyo niya na yun, tagumpay niya na yun. Victorious na siya roon, mga kapatid. Kaya nga hindi niya na nararamdaman lahat ng negatibo. Ang prayer niya, forgive them, for they do not know what they do. So kinakailangang talunin natin ang ating sarili, mga kapatid. Praise God. 1 Samuel chapter 15 verse 22, behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Kita mo, ang pagsunod ay higit na mahalaga sa lahat ng anumang uri ng sakripisyo na ihahandog mo sa Diyos. Kahit anong gusto mong ihandog sa Diyos, mas mahalaga dyan, mas importante yung matutukan sumunod sa salita ng Panginoon. Dahil finally, kahit napakarami mong inihandog sa Diyos, pag hindi mo talaga sa sunod, hahatulan ka pa rin. Obedience is the chief of all Christian sacrifices and superior to all gifts. Pinakamataas ito, mga kapatid. Sa harapan ng Panginoon, yung matutunan natin siyang sundin sa kaluuban niya, mga kapatid. Number 4, fear. Second to the last, the 5 phases of sin. Genesis chapter 3 verse 9 to 10. And the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? And he said, I hear thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked and I hid myself. So yun ang epekto ng kasalanan. Takot ka ngayon sa Diyos, nanginginig ka, takot kang mamatay. Kaya lahat ng naipundar mo, ibinibinta mo ngayon para gumaling ka sa sakit dahil takot kang mamatay. Bakit takot kang mamatay? Alam na alam mo talagang mamamatay ka. Anong dahilan? Inakatakda nga yan, as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment.
Kung nagpakahirap ka sa buhay na ito para makapagpundar ka, nung mamamatay ka na dahil talaga namang mamamatay ka, ibininta mo rin uli lahat para mabuhay ka lang. Ang dahilan, hindi mo sinunod yung salita ng Diyos. Yun ang dahilan kaya natatakot ka. Iyon ang naramdaman ni Adan. Ang sabi niya rito, Adam and Eve have failed to face God and ask forgiveness because they has a reason. I was afraid and I hid myself. So natatakot siya. Dati may fellowship sila sa Panginoon. Kagalakan ang nararamdaman niya pagka naramdaman niya ang presensya ng Diyos. Ngayon dahil sa epekto ng kasalanan, natatakot siya at ayaw niyang makipag-fellowship sa Diyos. Kaya unawain natin ito mga kapatid. Dahil isang araw darating talaga tayo dito sa panahon na ito. Nakukunin ng Diyos ang buhay na yan na ipinahiram sa iyo at magsusulit ka. Accountable tayong lahat. At sa panahon na yan, walang magagawa yung naipundar mo. Walang maitutulong yan. Sa panahon na yon, ang mahalaga kung paano mo siya sinunod sa panahong ito na malakas ka pa. Remember now thy Creator in the days of the youth. Ecclesiastes 12. While the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Kaya alalahanin mo siya habang may lakas ka pa. At ang pinaka-importante, sundin mo siya kung ano ang ipinag-uutos niya. Praise God. Revelation 21:8. But the fearful and unbelieving have their part in the lake of fire, which is the second death. Lahat ng mga matatakutin at hindi mananampalataya, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy na asupre doon sa impyerno, at ito ang ikalawang kamatayan. Pagkatapos ng first death, physical, hihiwalay ang iyong kaluluwa sa katawan na yan, yun yung physical na kamatayan. Din yung kaluluwang hihiwalay sa katawan na yan, haharap doon sa hukuman ng Diyos. Ang ikalawang kamatayan, yung hahatulan ka at parurusahan ka doon sa impyerno, mga kapatid. Ito ang paghandaan natin. Ang matalinong tao, pinaghahandaan niya ang araw na ito. Fear is the beginning of defeat. Pag ang tao raw natakot, kasi ang takot ay hindi galing sa Diyos. Lahat ng emotional aspect na ating nararamdaman na hindi galing sa Diyos, automatically galing yan kay Satanas. Kasi wala ngang neutral ground. Pag hindi ka sa Diyos, automatic doon ka sa kaaway ng Diyos. Yung fear, yung anger, yung lust, yung pride, discouragement, lahat ng negatibong aspect sa ating pagiging emotional being, pag hindi galing sa Diyos yan, automatic galing kay Satanas. Ano ang dahilan doon sa Matthew chapter 25 verse 18? The story of the slothful servant. Ano ang dahilan? Bakit hindi siya nakapag-perform? Bakit hindi niya nasunod yung ipinag-uutos ng Diyos? Nasabi ng Panginoon, sa pagbabalik ko, magsusulit kayo kung ano ang naging performance nyo habang wala ako, habang hinihintay nyo ang aking muling pagbabalik. Yung dalawa roon, nag-perform habang wala ang Panginoon at naghintay sila sa pagbabalik ng Panginoon. Yung isa roon, hindi siya nakapag-perform. Alam mo ang rason niya? Matthew 25 verse 18. Sa 25, and I was afraid and went and hid thy talent. Ang dahilan niya, natakot ako, Panginoon. Praise God. So, ang takot hindi galing sa Diyos yan, mga kapatid. If there is fear, faith is automatically absent.
Pag natakot ka sa anumang bagay, automatically yung faith, yung pagtitiwala mo sa Diyos, totally wala. Hindi pwede magsama sa isang lugar yan. Parang katulad yan sa langis at tubig na kahit i-mix mo siya sa isang drum, maghihiwalay talaga sila. Ganun yung faith at saka yung fear, discouragement. Hindi mo pwedeng pagsamahin sa puso mo yan at the same time. 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ang espiritong galing sa Diyos, ang pakiramdam na galing sa Diyos, power, love, and of a sound mind. Yung kaayusan. Praise God. To have faith in God means trusting God everything. Yun ang ibig sabihin ng faith in God. Ipagkatiwala mo sa Kanya lahat ng bagay sa buhay mo. All your plans, projects, and programs, withholding nothing but committing all to God. Ano man ang plano mo sa buhay, mga project mo, mga programa mo sa buhay, ipagkatiwala mo lahat sa Diyos. Iyon ang ibig sabihin ng faith. Trusting God for the unseen, the uncertain, in the unknown future is not easy. But God commanded us to live a life of trust. Magagawa mo lang ito kung talagang nagtitiwala ka sa Diyos. Yung ipagkatiwala mo sa Kanya ang future mo. Have faith in God. Proverbs 3:5-6, Trust in the Lord with all. With all. Not one half, not one fourth. With all your heart, with all your soul, with all your mind. And lay not unto thine own understanding. Huwag kang masyadong kampante na nagtiwala sa iyong kaunawaan. Napakaliit ng ating kakayahan. Kita mo yung mga ekspertong doktor nung tinamaan ng virus na COVID. Wala na. Yung kanilang galing, yung kanilang masteral, yung kanilang doctorate, walang nagawa. Kaya ang advice ng Biblia, trust in the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and lay not unto thine own understanding. And all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Sa Kanya mo talaga ikukumit, hindi sa iyong sarili, mga kapatid. If you look to men and circumstances, you will be discouraged and disappointed. But if you look and trust to God, to Jesus Christ, you will be safe and delighted. Siya ang tanging secure. Tanging sa kamay ng Diyos ang secure na lugar sa mundong ito. In the presence of God, there is fullness of joy, happiness, security, healing, peaceful mind. Yung mga sirang relasyon, inaayos ng Panginoon. Yung sirang buhay, inaayos ng Panginoon. Yung maling direksyon, itinutuwid ng Diyos. Yung landas papunta sa impyerno, tinitwist ng Panginoon papunta sa langit. Siya lang talaga ang makakatugon, mga kapatid. Nasa Kanya ang lahat ng kasagutan sa problema ng tao sa mundong ito. Amen. Number 5, lastly, self-justification. Genesis chapter 3, verse 12-13, And Adam said, The woman whom thou gavest to me to be my wife, she gave me of the tree, and I did it. Sinisi niya pa ang Diyos na binigyan siya ng asawa. Sinisi niya pa ang Diyos na binigyan siya ng pagpapala. Iyon ang problema sa mga tao. Na yung blessing ng Diyos sa kanila, ginagamit nila para magkasala. Katulad sa mga ibang katrabaho ko, na pinagpapala ng Diyos. Established na sila rito. Imbis na sila maglingkod sa Diyos, ginagamit nila ito sa kanilang kalukuhan, mga kapatid.
kasino, babae, marami pang iba. Tapos ipinagmamalaki nila yung kanilang kakayahan. Ang hindi nila alam, provision lang ng Diyos sa kanila yun. Dahil ang sabi ng Biblia, a man can receive nothing except it will be given him from heaven. So hindi nila nare-recognize, nare-realize na sa Diyos galing yun. Ito rin ang nangyari kay Adan. Sinisisi niya ang Diyos na binigyan siya ng asawa. Siya kasi, Panginoon, yung asawang babaeng ibinigay mo sa akin, siya ang dahilan kaya ako gumawa ng kasalanan. Adam laid the blame for his sin on Eve, and Eve laid on the serpent sin of self-justification. Walang pag-amin, walang pagpapakumbaba. All persons, however high and holy, are sinners before God. There is none righteous, no, not one. Kahit mga may doctorate, may mga masteral, kahit yung mga superintendent, kahit yung mga bishop, lahat yan makasalanan. Lahat yan mayroong pinaglalabanan, kasalanan na nakatira sa loob ng kanilang katawan. No exemption. Lahat tayo. Kaya wag nung tingnan yung mga bishop, yung mga superintendent na banal. Lahat yan kapwa katulad sa atin na may kahinaan na nagkakasala at anytime feeling madisib. Dahil ang kasalanan ay nakatira sa ating katawan mismo at iyon ang ating pinaglalabanan. Mga kapatid. Ano ang mga ito uli, mga kapatid? Number 1, unbelief. Number 2, pride, disobedience, fear, and self-justification. At ang minsan mabigat pag ang tao nasa leadership. Dahil habang ikaw paakyat ka roon sa tuktok ng tagumpay, i-illustrate mo ang hagdanan, may hinahawakan ka. Habang umaakyat ka roon. Pag nandoon ka na sa rooftop, nasa taas ka na, at nasa posisyon ka na sa taas, wala ka nang hinahawakan, kaya mag-ingat. Dahil doon, susceptible na ang isang tao kapag nandoon na siya sa mataas para madaya ng kaaway. Yan din ang nangyari kay David. Ang inisip niya dahil leader siya at pinuno siya, magagawa niya lahat. At doon siya nagkamali. Mabuti na lang si David marunong magpakumbaba. Nung ipinapatay niya si Uriah, kinuha niya yung asawa si Bathsheba para maging asawa niya. Doon nadaya si David. Actually, deceived doon si David. Hindi niya alam na deceived siya. So ganyan sa leadership. Pag ang isang leader nasa taas na nakuha ng posisyon na yan, wala na siyang kinakapitan sa kanyang pag-akyat, katulad sa hagdanan. At pwedeng deceive siya pero hindi niya alam na deceive siya. Results, God cursed the serpent, and then Adam and Eve drive them out from the Garden of Eden, from the paradise. So ito ang resulta, mga kapatid. Dahil doon sa kasalanan na yon, 5 mukha ng kasalanan, step by step, na hindi nila na-realize na ipinapasok sila ng demonyo doon sa hukay, sa matinding pagkakamali. At hindi nila nabantayan ang kanilang sarili. Ang resulta, sinumpa ng Diyos, si Adan, si Eva, pinalayas doon sa perpektong buhay. Sa paraiso, pumasok ang kahirapan, pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan. But God's mercy is everlasting. He is always ready to forgive and cleanse those who come to Him in simple repenting faith and trusting. This grace is freely offered to all men today. Will you accept it today and rest your soul upon it? So ang offer ng Panginoon, laging available ito
sa lahat ng mga taong makasalanan, mananampalataya at hindi mananampalataya, unbeliever or believer, backsliders, lukewarms, lagi itong nakaprepare. Katulad ito sa pagkain na laging nasa pagkainan araw-araw. That is the grace of God. Grace removes all condemnation before God and bring unto us a justified life. So yan ang tinatawag na biyaya ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Kung tayo matututong magpakumbaba, magdi-decide, nalalapit sa Panginoon, praise God, He will remove all condemnation in our lives. Praise the Lord. And He will bring us into justified life. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost are the main things in God's people. Ang priority natin sa mundong ito, mga kapatid, hindi yung material na kayamanan. Ang priority natin dito yung mga spiritual. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost is the main things. Amen. For every God's people, for every believers. Romans chapter 14 verse 17, the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Daniel prayed with no justification to himself. Daniel chapter 9 verse 4 to 5. Tingnan nyo ang prayer ni Daniel. Nag-pray siya at inamin niya, mga kapatid. Wala siyang anumang justification na katulad sa ginawa ni Eva at Adan. Daniel chapter 9 verse 4 to 5. Chapter 9 verse 4 to 5. We have sinned and have committed iniquity, and have done wickedly, and have rebelled. Amen. Rebelled. Even by departing from thy precepts, and from thy judgment. Neither have we hearkened unto thy servants, the prophets, which speak in thy name to our kings, our princes, and our fathers, and to all the people of the land. Amen. So, ang sabi niya sa verse 4, and I prayed unto the Lord my God, and made my confession, and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant in mercy to them that love Him, and to them that keep His commandments. We have seen, marunong siyang umamin ng kanyang pagkukulang, ng kanyang pagkakamali. The good leader is a good listener. Marunong siya magpakumbaba. Daniel prayed with no justification to himself. Amen. Iyan ang hinahanap ng Diyos, especially sa mga leader, mga kapatid. Salvation may be free, but it is not cheap. The price of this eternal salvation for our souls is the blood of the Lord Jesus Christ. Now will you accept Him as your Savior through water baptism in His name today, to have rest your soul in Him in eternity? So, yung mga hindi pa nababaptize sa pangalan ni Jesus, pag nanalo ka sa luto ng $1 million, siguro ang galak mo abot kalawakan, abot langit. Pero isang maliit na bagay lang yan, mga kapatid. Ang totoong dapat nating maunawaan, mga kapatid na mahalaga sa Diyos, kapag tayo'y nabaptize sa pangalan ni Jesus, mga kapatid, ito yung totoong kagalakan na dapat nating maunawaan. Praise God. Dito po sa Luke chapter 10, verse 17, and the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. So may power sila. Spiritual gift. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.
Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. So, bigay ko sa inyo yan, sabi ng Panginoon sa kanyang disciples. Sa 20, notwithstanding in this, rejoice not. Huwag niyong ikagalak yan. Mga panandaliang gift. Huwag niyong ikagalak yan. That the Spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Ang ikagalak nyo, kung ang inyong pangalan ay masulat sa aklat ng buhay doon sa langit. Yun ang totoong ikagalak mo. Kasi, higit pa yan sa nanalo ka ng ilang bilyon sa kasino. Higit pa yan sa ipinamana sa iyo ang buong kayamanan ng Canada, ng Amerika, ng Japan, ng Russia, ng China. Dahil lahat yan, walang kwinta, material na bagay, panandalian lahat, ilang panahon lang, amen, iiwanan mo ang mga material na yan. Ang sinasabi ng Panginoon dito na dapat mong paghandaan, yung haharapin mo sa kabilang buhay, dahil iyon ang eternal, walang katapusan yun. Pag nagkamali ka sa pagpili mo sa panahong ito at doon ka napunta sa eternal damnation in the lake of fire, wala ka ng second chance doon. Iyan ang tandaan nyo. Wala ng second chance. Kaya kung mahal mo ang kaluluwa mo, mahal mo ang buhay mo, at nag-iisip ka, unawain mo itong mabuti. Tanggapin mo ang inuuffer ng Panginoon ayon sa kanyang salita sa Biblia. Iyon lang ang tanging paraan na paglipat mo sa kabilang buhay doon sa walang hanggan, hindi kanya parurusahan. At iwi-welcome kanya sa kanyang kaharian. Kung gusto mo ng kaligtasan, ini-offer ito ng Diyos. Ito'y open araw-araw, mga kapatid. Praise God. Katulad nga sa sinasabi ko, nakatulad ito sa biyaya niya na pagkain araw-araw nasa lamisa. Kailang kinakailangan mag-decide ka. Yung decision-making apparatus na inilagay ng Diyos sa kaisipan mo. Yung sovereign will power na inilagay ng Diyos sa kaisipan mo, sa kaluluwa at espiritu mo. Pwede bang isuko mo sa kapangyarihan ng Diyos yan? Pwede bang mag-decide ka na ibigay mo sa Diyos yan? Katulad sa ginawa ng Panginoong Diyos sa Getsemani, not my will but thy will be done. Para magawa mo ang nais ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, at masunod mo ang kanyang ipinag-uutos. To God be all the glory. God bless you all. Amen. Thank you, Jesus, once again. Purihin ka. Tukuradas sa takaya gababababa. Salamat sa pagkakataong itong mayroong kami muli, Panginoon, para marinig ang iyong mga salita. Ang salita mo ay buhay. Thy word is settled in heaven. Thy word is perfect. Hallelujah. Complete, Panginoon. This is the final authority in the last court of appeal on eternal destiny. Hallelujah, hallelujah. Tulungan niyo po ang mga anak mong nakikinig na maunawaan nila kung gaano kahalaga ang iyong mga salita sa panahong ito sa kanilang buhay. Upang sila ay lumapit sa iyo, Panginoon. Isuko nila ang kanilang kalooban sa iyong harapan. At masunod nila ang iyong kalooban, ang iyong mga salita. Upang pag-alis nila sa mundong ito, Panginoon, masumpungan silang karapat dapat magmana ng buhay na walang hanggan sa iyong kaharian sa langit, Panginoon, na iyong tinitirahan at tinitirahan ng iyong mga banal na anghel, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa umagang ito. Salamat sa lahat, Panginoon. To God be all the glory. Katagpuin mo ang pangailangan ng iyong mga anak na nakikinig ngayon. Ano man ang kanilang pangailangan, O Diyos. Spiritual, material, physical, emotional, O God. Huwag mong ipagkait sa kanila. Hipuin mo ang kanilang puso at kaisipan, ang kanilang spiritual na pangailangan, O Diyos. As we give you all the glory and thanksgiving, we give you praise, we give you honor. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, we pray.
Amen. God bless you all. To God be the glory. Tokurada satakayada bababa. Thank you, Jesus. Amen. Praise God.